Magandang hapon po muli sa ating lahat, mga kapatid kay Christ. At ganoon din po sa oras na ito, kayo pong mga nanonood sa malayong lugar at malapit lugar. Mga kapatid, tayo po ay pansamantalang nagpapahinga ng Diyos. So, pansamantala po tayong magsiyuko. Good afternoon po sa ating lahat. Pansamantala po tayong magsiyuko, mga kapatid. Pakinggan po natin ang makinig mo tayo sa ating panalangin. Oh yes, Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na muli naming mapapakinggan sa hapong ito, O Diyos, at magbigay liwanag, kapayapaan sa aming buhay. Panginoon, hindi man kami, O Diyos, karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay lalaya po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, sa aming mga ginagawang hindi tama, O Diyos. Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa langit at lupa. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga panglingkod na maipaliwanag ng may kaayusan ang mga salita mo. Lord, punuin mo po kami ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo upang ang mga makikinig ay mabuksan ang kansinan at nila ng lubusan. At higit sa lahat, Panginoon, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa hapong ito, sa balita na muli naming mapapakinggan at ito may bigay ng kagalingan at may karamdaman. Sa pangalan na Jesus, binabalik namin sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Good afternoon po muli, mga kapatid. Tayo po ay pansamantalang makinig sa mensahe po ng ating Panginoon. Good luck po sa mga nakikinig po ang topic ng masamang espiritu at pagtalikod sa Diyos ng tao. Yan. Ito po ang ating pong topic ng pagbabalik ng masamang espiritu at pagtalikod sa Diyos ng tao. Buksan po natin yung aklat sa aklat ng Mateo, ng Matthew chapter 12, verse 43. Dito po yung tungkol po sa pagbabalik ng masamang espiritu. Ano nga ba ang gagawin ng tao kapag siya ay tumalikod sa ating Panginoon? Sabi nga dito sa verse 43, kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita na ito malinis at maayos. Dito po sinasabi po ng Lord sa talatang ito, ng verse 43, na kapag sa isang tao ang masamang espiritu, kapag pinag-pray over ka ng lingkod ng Diyos, and then kinas out po yung evil spirit sa kanyang puso, ito po ay gumagala sa mga tigang na lupa. Yung sinabi ng Lord, at naghahanap ng mapapahingahan. Siyempre, hindi siya papayag na wala siyang titirahan, di ba? Para din tao yan eh. Literal na tao, tulad natin, na kapag tayo walang matirahan, naghahanap tayo ng mga mapauupahan na bahay para tayo ay may masilungan at matirahan. Sa spiritual, yung evil spirit, kapag lumabas yan sa isang tao, naghahanap, sabi ni God, ng mapapahingahan. At kung walang matagpuan, anong sasabihin niya? Ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Ibig sabihin niyan, kapag wala siyang natagpuan, napapasukan na tao, babalik ulit siya dun sa dating, sa tao ulit na kanyang pinanggalingan. Sabi niya, babalik siya. Sa pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Anong gagawin niya? Verse 45,
Kaya yumayaon siya at magsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa sa kanya. Ang ibig sabihin, yung isang espiritu na siya lang, magsasama pa po ito ng 7. Magiging 8 na po sila. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong iyon. Yan. Lalo pang nagiging worse po ang kalagayan ng taong iyon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Maraming pong tao ngayon na nakalasap na ng salita ng Diyos, instead na magpatuloy, bumabalik pa sa dati niyang kalagayan. Kapatid, hindi po ito literal na kapag iniwanan mo na, pwede mong balikan. Ito po'y spiritual, hindi ito biro. Inalay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating lahat, sa sangkatauhan. Tinubos na po tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Huwag na po natin balikan ang dating lumang buhay natin na punong-puno ng pagkakasala. Ang panahon po natin ngayon ay maikli na. Hindi na po ito panahon na magbabalik pa sa normal tulad ng dating una nating naranasan na napakahaba na ng panahon. Nasa last generation na po tayo. Kaya kapatid, itong sinasabi dito ng Lord, ulitin ko uli, na ito kapag lumabas sa isang tao ang masamang espiritu, ito po ay gumagala sa tigang na lupa. Ang katawan natin ay lupa. Amen po ba? Yung physical body natin, nilikha sa lupa. Kaya doon siya nananahan, no? Ngayon, kung naghahanap siya ng mapapahinga niya, kung wala siyang matagpuan, sasabihin niya, babalik siya sa bahay ng aking pinanggalingan. Kaya yung iba naman, nagiging worse na po ang kanilang kalagayan. Kasi, instead na isa lang ang pinalayas, magdadala pa siya ng 7 espiritong masasama kaysa kanya. Kaya ang tao nagiging palamura, mainitin ang ulo, ang mukha, hindi mo na maintindihan kung anong worried ang nandun sa kanya. And then, merong aburido, kunting nagagalit. Ganun po talaga ang tao, no? Pero sabi nga, kapag tayo may banal na pagkatakot sa Diyos, gagawin natin, ipamumuhay natin ang ating narinig. Kapatid, una natin balikan ang ating mga iniwanan na hindi karapat-dapat. Amen po ba? Sa 2 Peter chapter 2, verse 20 and 21. Ang sabi po dito sa verse 20, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. O, isipin niyo po yun. Ang sabi niya po dito, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon na tagapagligtas natin. Ngunit kung sila'y muling maakit ng kasamaan, unang dati nilang masamang gawain, at tuluyang malupig nito, makongkar uli, no? Ang magiging kalagayan po ng tao ay masahol pa sa dati. Magiging worse pa po ang kanyang pag-uugali. Kung siya ay dating hindi barkadista lang, hindi lang magiging barkadista, lalo na kung lalaki, magiging drugista pa, magiging lasanggero pa, magiging babaero pa, magiging magnanakaw na, o kung ano-ano ng evil ang mag-uutos sa kanya upang gumawa siya ng kasamaan. Kaya, ang the best po nating magagawa, pagkagising sa umaga, manalangin po tayo para hindi po tayo pasukan ng kaaway. Ang temptation ay nariyan lang po sa isipan ng tao. Amen po ba? Kaya nga sabi nga, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos.
Narinig na natin ang sinasabi ng Lord na hindi na makakaiwas yung mga taong kapag naakit muli siya ng masamang gawain. Ang maging kalagayan ng taong ito ay magiging masahol pa kaysa dati. Lalala pa po ang kanyang pag-uugali. Sa verse 21, mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan, matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi nga ni Lord, mabuti pa kapatid na hindi natin natutunan ang salita ng Diyos. Mas mababa pa siguro ang ating kaparusahan. At makakilala man tayo, in last 2 minutes, siguro mapapatawad pa tayo ng Panginoon. Pero kapag tayo ay talagang nakakilala na at bumalik sa masamang gawain, sabi nga ng Lord, mabuti pang hindi nila natutunan o natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan, matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan po ang paalaala ng ating Panginoon. No po? Sa verse 22, kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihan. Ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik muli sa dating lubluban. Minsan ang tao ganun eh. Ikinumpara ito ng Diyos sa hayop tulad ng aso, na kapag nagsuka o sinuka ang kanyang kinain, ay kakainin niya muli. Dapat hindi po tayo ganoon. O yung mga taong nakarinig na ng mensahe ng Diyos, magpatuloy na po tayo sa ating tinatahak na kabutihan. Huwag na tayong sa kunting problema sa loob ng church, aalis, natisod. Paraan niya lang yun, na natisod siya, para may dahilan na siya maka-exit sa gawain ng Panginoon. Maraming tao sa panahon ngayon, balisa, ligalig, may karamdaman, puno ng problema. Pero pag tinawag mo sa gawain ng Diyos, ang daming reklamo. Busy, sabi nga, busy under Satan's yoke. Hindi po nawawala yan sa mga taong reklamador, yung busy na salita. Busy. Pero sabi nga ng Lord, yung tao na tumatalikod sa Kanya, angkop na angkop sa kanilang kasabihan na ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa kanilang sinuka ay magbabalik din. Ito namang baboy, lahat naman tayo nakakain na ng baboy, nakakita na tayo ng baboy. Pero sabi niya, kapag pinaliguan to ng amo niya, lalo na yung mga puting baboy, pag ito literal na pinaliguan ng amo, lumilinis ito. Ngayon, pag lumublob ito at ito'y nainitan muli, lulublob ito sa dating putikan, magiging marumi na ulit ito. Ganyan kinukumpara ang tao na tumatalikod kay God. Na bumabalik sa dating lubluban. Bakit bumabalik? Kasi nakokontrol na siya ng kaaway. Ngayon, kung ang Espiritu ni God nananahan po sa puso natin, tiyak hindi tayo babalik. Lalo na kung tayo palabasa, may takot tayo sa Kanya, pinamumuhayin po natin ang Kanyang salita, and then, yung madalas tayong nananalangin, kami po, tinatas po namin ang Panginoon sa buhay po namin. Nakikita niyo po ang kalagayan ni Pastor, stroke. Ako po ay bilang isang nanay, marami ding gampanin sa isang pamilya, tulad ninyo. Subalit, talagang ginagawa ko po ang lahat ng paraan para ang ministry ito ay mapangasiwaan po namin ng maayos. Nakakalungkot, may mga taong umalis, may mga taong baguhan, pero ganun pa man, lagi po namin silang pinagpipray na Lord, itong mga taong umalis, kayo na po ang bahala sa kanila.
Yan ang nature ng tao, wala tayong magawa. Kaya lang, kapit talaga sa Panginoon. Daming temptation sa ating kapaligiran. Huwag natin kapitan ang pera. Ang pera, sabi nga, money is the root of all evil. Sabi nga, walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen po ba? Kaya ang Panginoon nagbabala po sa lahat ng tao na yung mga taong ayaw talaga kumilala sa ating Panginoon. Katwiran nila, ay may religion din kami. Matagal na kasi kami dyan eh. Kung saan kami nabuksan, doon kami paano kung mali yung tinatahak mo? Kung doon ka nabuksan, doon ka patutuloy-tuloy, mali din pong katwiran yon. Ano po? So, pakinggan po natin sa aklat ng Deuteronomy 28:15 hanggang 19. Ang sabi po dito ni God, sa aklat ng Old Testament, sa kabilang dako kung hindi ninyo dininggin ang tinig niya, ang tinig ng Diyos, at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ang Diyos po ay nagbabala na sa napakaraming tao na kapag hindi talaga natin sinunod ang utos ng Diyos, kapag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos at mga tuntunin, sabi niya, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Magbigay tayo ng dalawang example. Sa verse 16, ang sabi niya po dito, unang-una, hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Katulad ngayon, ang pandemya o yung salot na yan, halos around the world nananalanta. Eruption of volcano, kahirapan, patayan, kalamidad, samot-sari ng problema. Pero maraming tao talaga na likas na matigas, alipin ng kaaway, na ayaw makinig. Gusto na lang magparahanap buhay, laging absent sa gawain ng Diyos, laging may katwiran. Kapatid, pag inabutan tayo ng Lord sa ganung pamamaraan, sabi nga, ikaw na ang pinakawawa na tao sa balat ng lupa. Kahit man po tayo naghahanap buhay, imagine, binigyan tayo ng Lord 6 days to work. Minsan yung pang-7, kinukuha pa natin. Para yatang nakakahiya naman kay Lord. Hindi man tayo magnanakaw sa pera, pero magnanakaw naman tayo. Saan? Sa araw ng Panginoon. 10 Commandments po yun, mga kapatid. Yan po ang ating isaisip. Imagine sa school o ka nag-aaral ang isang estudyante, ilang oras sa school, gigising ka pa ng maaga. 8 hours, 4 na oras sa umaga, 4 na oras sa hapon. Uuwi ka, alas 5 na. Minsan may bulakbol pang kasama. Walang reklamo ang magulang. Pero pag sa church, ang daming reklamo. Umuwi ka na anak, kaysa ganyan, ganito, ganyan. Hindi na nga siya nagsisimba, yung anak na naglilingkod sa church o sa sambahan ng Panginoon, minamadali pang umuwi. Ganyan ang ibang magulang ngayon. Huwag po tayong ma-offend, mga kapatid. Tinutuwid tayo lahat ng Lord. Mahal tayo ng Diyos. Kahit man tayo busy, basta't ang anak natin nasa Panginoon, huwag tayong si Lord na ang bahala dyan. Mag-ingat. Bakit pag nasa bulak-bulan, hindi tayo nag-aalala? Bakit pag sa simbahan, atat na pauwi ng mga anak nila? May mga magulang na likas na sila ang dapat manguna dahil sila ang liwanag ng tahanan. Pero kabaliktaran. Sila ang dilim. At yung anak ang liwanag. Baliktad na talagang mundo. Kaya hindi na po tayo mga nanay magtataka. Kaya ang tama yung sabi ng Lord, hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Kaya kita mo, reklamo, walang bigas. Pahingi naman yan, ganito, ganyan, walang trabaho si ganito. Ang tanong, kaninong kasalanan? Pag nilalapit mo sila sa Panginoon, ayaw. Di ba sabi ng Lord,
Sa aklat ng John 15, hanapin ko po kapatid. Ang sabi niya dito, sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tama naman. Kanino ba ang hininga? Sa Diyos. Kanino ba ang lakas? Sa Diyos. Kanino ba ang ating physical na katawan? Sa Diyos. Kanino ang ating mga kinakain? Lahat. Ang ating tinitirahan. Lahat sa Diyos yan. Wala naman po tayong dala nung dahil lumabas sa tiyan ng ating magulang. Amen po ba? Pero ang nakakalungkot, mapagmalaki ang maraming tao. Maraming taong reklamador na alipin ng kaaway. Sabi ng Lord, wala ang nananatili sa Diyos, kay Jesus, at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Hindi ka naman mamumunga tulad ng puno ng kahoy. Literal na ang ibig sabihin niyan, magpo-progress yung pamumuhay mo kapag tayo connected kay God. May relasyon tayo kay Lord. Pero kung tayo ay may relasyon kay Satanas, masama talaga ang pag-uugali natin. Amen po ba? Sinabi Lord dito malinaw sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabi ng iba ganito, yung mga pilosopo, ay kahit naman kami wala sa born again o kaya sa mga full gospel na yan, pinagpapala din kami. Yan po ang akala mo. Si Satanas man marunong magpala ng kanyang pinagnakawan. Amen po ba? Si Satanas, nung si Jesus tinukso niya, ang sabi niya doon sa aklat ng Mateo 4:4, magpatira pa ka lang sa akin. Doon po sa nung si Jesus tinukso, basahin ko po sandali dito. Sa verse 9, ang sabi niya dito, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. O, kita niyo po? Kapag ang tao wala ng totoong sinasampalatayanan, ang Diyos na ang Diablo na ang sinasampalatayan niya. Kasi si Satanas man po, marunong din po yun magbigay ng lahat ng bagay na kanyang pinagnakawan. Pinagnakawan niya yung oras na para sa Panginoon. Kahit minggo nagtitinda. Iniisip niya, kumita siya ng pera. Abay kapatid, matakot ka. Ano sabi ni Lord Jesus? Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang sambahin mo, sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglingkuran. Ay wala naman ditong sinabi na, ako lang ang paglingkuran mo Satanas. Wala naman. Kundi si Jesus lamang ang ating paglilingkuran kasi siya lang po ang nagbibigay ng lahat ng biyaya sa tao. Kaya wag po tayong kahit man tayo pinagpapala ng Diyos, higit po tayong kumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Lalo na ngayon, napakarami ng kalamidad na nangyayari. Tahimik ang panahon, malungkot. Katulad ngayon, nag-aambon-ambon. Kita mo ang kapaligiran, tahimik. Sabi Lord, kung saan tahimik ang panahon, doon ka maging handa lagi. Bakit? Anytime pwede siyang dumating na walang kaabog-abog. Paano kung ang puso ng tao ay marumi, puno ng pagkakasala? Magdadasal ka pala ngayon? Ay, huli na. Kaya ito lang po, tanda natin mga sinasabi niya. Sa verse 19 ng aklat ng Deuteronomy 28, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Yan po ang sinabi niya, the Lord will curse everything you do. Sabi ng Lord, mabibigo tayo. Kaya nakita mo, apply ng trabaho, pero may bigo. Ang dami ng pinunta na lugar. Bigo pa rin. Magkaroon man ng boyfriend, bigo pa rin. Magkaroon man ng asawa, bigo pa rin. Sa kanyang mga minimiti. Bakit? Sabi nga ng Lord, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? Wala tayong magagawa. Yan ang sinabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Yan po ang tanda nating sinabi ng Lord. Walang sinabi po sa Biblia ang Diyos na hindi mali.
kundi lahat tama. Ay lahat ng sinabi niya ay puro tama, walang mali. Nagkakamali tayo, pero sabi nga, ang Diyos ay kinokorek tayo. Amen? Kung gusto ng taong magpakorek. Pero kung ayaw niya, ay wala tayong magawa. Wala po tayong madadala, kapatid, sa ating patutunguhan. Sa Malakias 4, chapter 4, verse 1, Malakay. Tanda ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo. Masasama. Sa araw na iyon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. O imaginein po natin, ang sabi ni God na darating ang time o araw na lilipulin niya ang mga palalo. Ang masasama. Sa araw na iyon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. Kaya nga po, ano man ang ating ginagawa, ako po kapag kahit ako nakahiga, lagi kong katabi ang Biblia. Pag hindi ako nakakatulog sa gabi ng maayos, basa. Mamaya, maidlip na ako, mahimbing na hanggang sa umaga. Basa, basa. Mas marami kang matututunan kaysa aral sa school. Sa school, bukya ka pa pag hindi ka marunong sa math sumagot. Sabi nga ni President Duterte, lagi siyang 75 sa math. Hindi natin madadala sa langit yung math. Mas maganda, 100% tayo, makilala natin ang sinasabi ng Lord, matutuwa natin. Para ipamuhay po natin, hindi po tayo pagmula ng pagkakasala ng ating kapwa, higit sa lahat, may tapo tayo sa Diyos. Ako yung nagpapasalamat po kay God dahil oo, sabi na natin wala naman akong kakayanan mag-preach or ano pa man, kulang man ako sa kaalaman. Pero ang Panginoon, tiyak na siyang nagtuturo sa atin. Amen po ba? Tinuturuan tayo ng Lord na makapamuhay ng may kaayusan para tayong maging liwanag sa ating kapaligiran. Kati? Excuse me, Kati. Nag-ano ito? Kati? Sabi nga ng Lord, tuloy ko po, pasensya na po kayo, medyo time muna po. Excuse me po, sandali. Dapat pala ito, in-adjust mo na bago mo gamit. Para hindi mag-blow ang battery. Hindi na makita yung naman. So, tuloy po natin. Ito po, pasensya na po kayo, medyo nag-ano yung ano. Chapter 4, verse 1. Ang sabi po dito, tandaan ninyo, darating araw, nalilipunin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. Nakita na po tayo ng sinusunog na talahib or dayami. Sabi nga ni God, ganyan ang gagawin niya sa mga taong palalo at masasama na ayaw tumugon sa kanyang panawagan in the last days. Kaya matakot po tayo mga kapatid. Huwag po natin ubusin ang ating panahon sa cellphone. Oras-oras hawak natin ang cellphone. Ha? Pero kapag inabutan ka ng Panginoon, puro ka TikTok, puro ka daldal, puro ka everything, ganyan, nako. Tandaan po natin itong sinabi niya, sa araw na iyon matutupok sila gaya ng dayami
na walang matitira, sabi ni Yahweh. Kaya mag-ingat po tayo. Kapag po may nagsishare sa atin ng Word of God, pakinig na po tayo. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Lord para sa akin upang ako'y maligtas? Ganun lang po yun. Sa Ezekiel chapter 20 verse 33, sinusumpa ko kayo, sabi ni Yahweh, nagagamitan ko kayo ng kamay na bakal. Parurusahan ko kayo at ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot. Ayan. Kapag tayo nag-turn back kay God, bumalik tayo sa dati nating masasamang pag-uugali, ayaw na tayong magdasal, ayaw na tayong magbasa, ayaw na tayong mag-church, puro tayo TikTok or everything, ML ng ML, walang katapusan. Kaya ito lang po ang palaala ko po sa mga magulang, kapatid, matakot tayo. Yung mga anak natin, ilapit natin kay God. Dalhin natin sa panambahan ng Diyos instead na mag-cellphone. Huwag po natin silang pagparapalaruin ng cellphone. Kasi ang sabi ni Lord, gagamitan ko kayo ng kamay na bakal. Parurusahan ko kayo at ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot. Kapag napanood nyo po ang palabas sa ang balita sa TV na yung sa BBC Earth, yung deadly disaster, nako po, sasabihin ko po sa inyo, tama yung sabi ng pastor, na mabuti pa, hindi ka nabuhay sa mundong ito. Pag inilipad ka lang ng isang liparan ng hangin na napakalakas, typhoon, cyclone, hurricane, pag nagsabat sa, nagsalasalat na po yan, sasabihin ko na po sa inyo, walang kalaban-laban ang tao. Sa Hebrew 10:27, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating na paghukom at nangangalit na apoy na tutupok sa kalaban ng Diyos. Kita niyo po, yung ating binasa kanina, halos puro pagpaparusa. Ito po'y pinababatid na po sa ating lahat na tayong maghanda na. Nakikita po natin ang panahon ngayon na yung COVID na yan, kung walang injection ng tao, hindi ka muna gaganyan, ganito, ganyan. Ang dami ng pinasusunod, ang dami ng bawal. Susuotin mo si ganyan. Alam mo kapatid, kahit ka pasuputin ng plastic araw-araw, na wala ka ng hingahan, at hindi ka naman totoong may connection kay God, sasabihin ko na po sa iyo, dadapuan ka pa rin ng karamdaman. Bakit? Masusupukay ka na doon sa sobrang init ng panahon, nakasupot ka pa. Ano ka? Gamit? Dapat ang gawin mo dyan ay itong mga namumuno sa ating bayan na wala rin sa katotohanan, ay dapat ang ituro natin sa taong bayan, manalangin tayo. Magdasal ang taong bayan para tapusin na ni Lord ang mga salot na yan sa ating buhay. Hindi, puro kay supot, PPE, alcohol. Mayaman ba tayo para magpara-alcohol na lang? Face mask, face shield. Ano bang nagagawa mo sa mga ganyan? Nung panahon, may mga sakit din ng tao, hindi man nagsuot ng ganyan eh. Pero gumagali. Ngayon, nagsusuot ng ganyan, namamatay. Oh, hindi tama po yung ganyan. Dapat tayo as a leader, turuan natin ang ating mga taong bayan na manalangin kayo. Hindi, wash your hands. Hugas, himas. Anong himasin mo? Manok. Hallelujah. Para naman yatang katawa-tawa yung mga pinasusunod sa taong bayan. Magbasa kayo ng Biblia. Kayong mga leader na namumuno. Baka sakaling magbago ang ating bansa. Sabi nga sa 2 Chronica 7:14, tayo ay dapat manalangin. Manumbalik tayo sa Diyos para ang Diyos ay mahabag sa taong bayan. Ganon ang dapat. Ay hindi, gagamitan niyo pa ng mga rebulto. Ay lalo na tayong sinumpa.
Magbasa po tayo sa Ten Commandments. Huwag tayong sasamba sa mga larawan o ribultong yan. Kasi lalo pang nadadagdagan ang sumpa ng Diyos sa tao. Ang sabi ng Lord, gagamitan niya na ang tao ng kamay na bakal para parusahan. Sobra ng galit niya. Ibubuhos niya na ang matinding galit sa mundong ito. E di damay-damay na lahat ng tao. Yung namumuno, yung nasasakupan. Kaya sabi ng Lord, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating na paghukom, ang nangangalit na apoy na tututo sa labos. Sabi nga, gawin po natin habang may panahon pa. Sumunod po tayo. Ang daming online na sa ministry. Makinig po tayo ng mensahe ng Lord. Huwag po natin pagtawanan yan. Sa daming na namamatay ngayon na hindi nakakapag-confess, kawawa naman po sila. Panalangin po natin ang mga kamag-anakan, mga kapitbahay, mga pamilya, mga namumuno sa ating bayan na ma-enlighten. Oo, sasabihin, ang Pilipinas, pagpapalain, second to Israel. Paano pagpapalain? Kung ang gobyerno natin, puro away, debate. Ang gustong marinig ng Diyos, yung magmahalan kayo, dahil sabi nga, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yan po ang dapat umiral sa ating puso. Pagmamahal, hindi pag-iiringan. Sabi nga doon sa aklat ng Timothy, chapter 2, verse 23, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat at mahusay, matyagang guro. O literal, spiritual, ang tawag sa atin, lingkod ng Diyos. Diba sa aklat ng Roma 13, ang mga pinuno ng bayan dapat nating katakutan kapag gumagawa tayo ng masama. Pero kung hindi naman tayo gumagawa ng masama, tayo po dapat matakot. Ang nakakatakot nga po ngayon, kung ano-anong tinuturo sa taong bayan, hindi naman tayo niyan magbabago. Ito po sa ating last verse mga kapatid. Sa aklat ng Matthew chapter 3 verse 12. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang mga trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ayan po. Nasabi ng Lord, hawak niya ang kalaykay. He has his winnowing shovel with him to thresh out all the grain. He will gather his wheat into his barn, but he will burn the chaff in a fire that never goes out. Sinasabi ng Lord na yung ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Yung mga ipa na yan na tinatawag, yung masasamang tao na hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Sino yung mga dayami na yan? Eh di yung gumagawa ng masama, titipunin niya sa kamalig ang mga trigo. Sino yun? Yung mga anak niya, yung mga totoong sumusunod sa kanyang kalooban. Paglinggo na sa church, pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Kita niyo po? Kung ngayon ang volcano nag-alboruto na, lumilikas na ang mga karating na lugar sa malapit na lugar na yan, ay sa panahon ng dilubyo, wala na pong tatakasan ang tao. Pag kinote up na ni Lord yung mga
tunay niyang mga anak, sino ang maiiwan dito? Yung parurusahan niya lamang. Ang Diyos iba magparusa, sagad sa buto. Pero ang tao, may hangganan lang yan. Ang Diyos walang hangganan, ang parusa. Kaya tayo pong mga nakikinig, nakapakinig, huwag po kayong ma-open sa mga lingkod ng Diyos. Tayo po ay tinutuwid ng ating Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo. Tandaan po natin, inalay niya na ang kanyang buhay para sa ating lahat. Huwag na huwag po natin susuwahin ang kanyang kalooban. Pinagpapala ka man, hindi ka pa man pinagpapala completely, sumunod lang po tayo. Dahil ang Diyos po ay tapat. Tapat sa lahat ng taong totoong sumusunod sa kanyang kalooban. Matakot po tayo sa darating na judgment. Sabi nga Lord, malapit na ang kanyang pagparito. Nandiyan na po lahat ang mga sinyalis na palatandaan ng kanyang pagbabalik. So tayo po mga kapatid, pansamantalang magsipagyuko muli. Salamat sa inyong lahat ng mga nakinig. Naway i-bless kayo ng Lord at lalo pa kayong pagpalain. Okay, manalangin po tayo. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus. Patuloy kong dinadalangin ang bawat pamilya ng aming mga nasasakupan, ganun din ang aming mga kapitbahay, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Lord, Ikaw ang Diyos na mahabagin. Kung inalay mo ang iyong bugtong na anak na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, what about ang iyong mga anak na nagsisisi at sumusunod sa iyong kalooban? Patuloy mo nawa na itanim sa pinakamalalim na parte ng aming puso ang iyong mga salita upang magbigay itong liwanag, kapayapaan sa amin. Lord God, marami pong salamat sa mga biyaya na aming tinatamasa. Salamat po Diyos at hindi mo pinahintulot na kami magkaroon ng mga karamdaman sa kabila ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat. Salamat sa mga blessing, spiritual man, financial man, o anuman, Panginoon. Buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo ng buong kaalaman at buong puso at kaluluwa. I-bless mo po, Panginoon, ang araw ng bukas, na naway maraming magsamba at magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang tanging pasasalamatan namin na walang hanggan, dahil ikaw po ang nagbigay ng lahat ng may buhay. Ikaw ang lumikha, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang aming mga nasasakupan, ang iba't ibang pastors, mga leaders. Dinadalangin namin ang mga namumuno sa aming bayan. Lord, kapayapaan ang iniwan mo sa mundong ito. Naway kapayapaan ang maghari sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri parangal. In Jesus' name, Amen. God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo.